Amen. Hallelujah. Good afternoon po sa ating lahat. Pwede po natin batiin ating mga katabi na magandang hapon ang bawat isa. Amen. At hinahayaan ko po ang bawat isa na tumayo. At tayo po'y manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. And hallelujah, Holy Spirit. Lord, we thank you, Lord Jesus, sa hapon na ito, Panginoon, na binigyan mo kami ng magandang panahon, Panginoon. At ang bawat isa, Lord God, ay nagpapasalamat, Panginoon, na kami po ay nagkatipon sa hapon na ito, Lord Jesus, upang sambahin ka, talakilain, at patuloy na maglingkod, Lord Jesus. Sa oras po ito, Panginoon, kami po ay inyong samahan at nang maging mas masaya, Lord Jesus, ang aming pagpupuri sa iyo at aming pagsasalamat sa iyo, Jesus. Dahil kailangan po siyang tunay, O Lord God, na tanging Diyos, O Lord God, na aming pong sinasamba, Lord Jesus. Sa oras po ito, Panginoon, muli kami po ang mamuna sa lahat, O Lord God, ang bawat isa, Lord Jesus. At bigyan niyo po kami ng kalakasan, O Lord God, upang makiindak sa iyo, Lord Jesus, at makiisa sa iyo, O Lord God, kakanta, O Lord Jesus, ng papuri, O Lord God, at pagsamba, O Lord Jesus. Maraming pong salamat. Muli, ito po ang aming samot dalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ito po ba tayong palakpak sa Panginoon? Sumayaw at tumindak sa Panginoon. Taas na kamay at ito ay ikaway kay Jesus ating Diyos. Kulay, sumayaw, buminda, sa awitin may ganap, problema ay kalimutan, sabay ka sa bukas. Tayo ay umawi sa tugig, itaas na kamay at ito ay ikaway kay Jesus ating Diyos. Haring tulad, sumayaw, buminda, sa awitin may ganap, problema ay kalimutan, pagkasamay ka sa bukas.
Diyos ay tapat. Isa pa! Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya ay tapat. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagbabago. Mundo man ay lumipas. Siya kaya ay wagas. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagtatagi. Mundo man ay lumipas. Siya kaya ay wagas. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Isa pa! Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya ay tapat. Siya ay tapat. Siya hindi nagbabago. Hindi nagtatagi. Mundo man ay lumipas. Siya kaya ay wagas. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagtatagi. Mundo man ay lumipas. Siya kaya ay wagas. Tayong lahat ay bumawi. Ang Diyos Amay papulihan. Papulihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat ay bumawi. Sa tutunin, ang Diyos Amay papulihan. Papulihan, banal niyang pangalan. Papulihan, banal niyang pangalan. Papulihan, banal niyang pangalan. Purihan niyo ang Panginoon! Hallelujah! Salamat Panginoon. Thank you Lord for your presence, Lord Jesus. Patuloy po tayo magpupuri sa Panginoon. Kausapin natin ating Panginoon habang kinakanta natin. Pusong dalisay ang aming nais. Halikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais. Halikain, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang hinalaan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan.
Diyos, para sa amin. Isang puso tapat! Isang puso tapat na sa'yo'y magmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso tinitibok na ika'y parangalan. At ito ay papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang puso tapat, isang puso tapat na sa'yo'y magmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. At tuko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Come on, church. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Sabihin natin sa Panginoon, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa! Isang puso tapat! Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Yes, Lord, yan ang aming dalangin, Panginoon. Walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay papupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo ay papupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo ay papupuri sa'yo Amen. Handog po namin ang papuri sa kasalanan sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you, God. Muli, hindi natin purihin at nakilain ang ating Diyos na buhay. Amen. days I want to pray.
I
natutuwa ang Lord na nagkakit. Mag-isa ka natin sa Lord Jesus. Maraming gusto na in Jesus' name. Amen. Close your eyes. Heavenly Father, we thank you, God, for this day. Salamat po, Panginoon. Ito, Panginoon, ang sarap po purihin, O God. And Lord, right now, we allow you to acknowledge you and appreciate you in this place, O God. Lord, wala pong ibang mararanasan sa bahay-sambahang ito kundi ikaw, Panginoon. And Lord, we're so excited to your word, O God. Handa na po kaming makinig ng iyong salita, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Come on, mas malakas na palakpakan para kay Jesus. Yung mas malakas pa. Yung pinakamalakas. Amen, amen, amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Grabe po, grabe. Again po, welcome po sa ating second service sa ating bahay-sambahan. Sino pong masaya na siya po ay nandito sa bahay-sambahan ito magsabi ng Amen? Alam niyo po, isa daw sa pinakamasarap na puntahan, hindi ang mga mall, hindi ang Disneyland, hindi ang Amerika, o kung saan man na gusto natin ibang bansa. Wala daw pinaka-the best na lugar, kundi ang lugar na kung saan mararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Sino pong nag-a-agree doon magsabi ng Amen? Alam niyo po, kapag ang presence po ng Lord ang naranasan natin, may nababago, may nakakalaya, merong nakakapangarap, syempre may naliligtas. Kaya po, napakapalad po natin at the same time, tayo po ay malayang sumasamba sa Panginoon. Alam niyo po ba na marami pong naiingit sa kalagayan niyo ngayon? Kagaya po ng sinabi ko kaninang umaga. Kasi po, ang totoo, marami po ngayon ang nasa ospital. Sila po ngayon ay, di naman patay, pero gusto nila na makasamba sa Panginoon. Kaya lang, hirap na hirap po sila. Because may mga sakit, may mga pinagdadaanan. Yung iba, madugtungan lang yung buhay nila, gumagastos ngayon ng milyon-milyon. Samantalang tayo, nandito tayo at malaya tayo nakakasamba. Kaya pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Amen, amen. And again po, welcome po sa ating third installment of our series. By the way po, welcome po sa bawat isa. Ganun din po sa ating online. Yan yung laming mga nanonood po sa atin sa online. Salamat po sa pagsama nyo. At ito po, nandito po tayo ngayon. Hindi pa po tapos ang bahay sa bahay. May mga gagawin pa po tayo. But praise God, nakapagsimula na po tayo. At salamat din sa mga bago nating kasama. Bilang kaninang umaga, kundi ngayon din pong hapong ito. So, again po, nasa pangatlong installment tayo ng series natin na entitled Fire Up. Sabihin nga natin, Fire Up. Ayun buwan na po ito, ang Marso po ay tinuturing na Fire Prevention Month. Kasi po, pag Marso po daw, madalas daw po magkasundo. Because mainit, yan, kanina po medyo mainit po. So praise God, mas malamig po ngayong hapong ito. Praise God. Okay, so mainit at may mga naging aksidenteng nangyayari. But pagdating kay Lord, alam niyo ba, nabibig kay Lord ang pagiging maapoy. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na nanlalamig ka. Ayaw ng Panginoon na lukewarm ka. Ayaw niya na nawawala yung apoy. Kaya nga, hindi lang puro pagmamahal ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi lang kaligtasan, kundi tinuturo niya din kung paano tayo magiging maapoy. By the way, pag sinabi po natin fire up, number one, pag sinabing fire up, it costs something to start working. Ibig sabihin po, may mga bagay kasi na tumigil na sa pag-andar. Halimbawa po, itong mga gadget na ito, itong mga instrument na ito, may pagkakataon po na titigil na po yan, hindi nagagana. At para po mapagana, minsan may sirang wire lang. So kailangan may mag-spark, may fire up na mangyari. Actually po, noong mga kapanahunan po, noong mga unang tao, sabihin na natin tren. Alam niyo po ba na hindi gasolina o kuryente ang nagpapatakbo sa mga tren? Alam niyo po ba kung ano? Apoy. Lalagyan ng mga kahoy, tas the more na malakas yung apoy, the more na umaandar yung isang bagay. Ano pa? To feel someone with energy or enthusiasm. Ang katotohanan po ay maraming tao, whether Christian o hindi, na wala na yung excitement sa buhay.
Sino dito amin? Sige, magsabi nga ng amen. Ang excited pa tuwing gigising siya ng umaga. Amen. Di ba? Praise God. Pero alam niyo po ba, na marami ngayong tao, hindi na sila excited magising. Actually, yung iba, ang sinasabi nila, sana mamatay na ako. Sana hindi na ako magising. Kaya yung fire up po dito, ibig sabihin nito, sususugan uli ng apoy ng Panginoon nang sa ganon, magkaroon uli tayo ng energy, magkaroon uli tayo ng enthusiasm. I don't know kung sa trabaho, sa business, sa ministry, and even sa family natin. But ito po yung fire up. Ano ba? To cause someone to feel more passionate or excited. Someone or something. So, fire up also means passion. Sabi nga po natin, passion. Gusto ng Panginoon, passionate ka. Kasi iba lang yung may duties ka, tsaka passionate ka. Lagi ko pong sinasabi, pag ang isang tao ay passionate, mag-e-extend niya ng extra effort. Sa trabaho, may tinatawag po tayong extra mile. Ibig sabihin nito, kahit tapos na yung working hours mo, magtatrabaho ka because that work is your passion. Actually, sabi daw ng isang quote, make your passion your profession. Okay? So, ngayong araw na ito, maganda po yung pag-uusapan natin. But before that, alam niyo po ba na maraming bagay dito sa mundo ang may tinatawag na expiration? Halimbawa po, kapag tayo po ay kumain ng expired na pagkain, yan, naranasan niyo na po ba yun? Wala pa naman kasi, alam niyo, ang nangyayari, once na nakakain ka ng expired na pagkain, most of the time, either malalason ka or pwede kang mamatay. Why? Expired na eh. Pansin niyo po, pwedeng makasira pag expired na. Ano ba? Yung insurance. Ayan, ako po may mga insurance po kung binabayaran. So, may pagkakataon po, halimbawa po, meron po ang insurance itong February lang, na-expired siya. So, para magamit uli yung benefits nito, kailangan ko siyang i-renew. Yan, kailangan ko siyang i-renew. Either yung mga passport o yung mga lisensya po natin, like driver's license, PRC license, ano ba, passport, o kahit anong mga lisensya. May mga expiration po yan at once na hindi natin naayos yan, pwede po yung hindi natin magamit. So bakit ko po ito sinasabi? Likewise po, we are all vulnerable to experience expiration. Ibig sabihin po, lahat po tayo dito ay pwedeng dumating sa time ng expiration. Especially yung fire. Naobserbahan ko po na hindi sa lahat ng panahon ay malakas tayo. May mga pagkakataon na malakas tayo pero darating ang time, hindi tayo laging malakas. And lalo na, pagdating sa ministry at career, hindi tayo laging malakas. Kaya ako po lagi ko pong ina-advise sa mga tao, especially yung mga lingkod ng Panginoon. Sabi ko, hanggat malakas ka pa, hanggat kaya mo ba, magpaghahatid ka na kay Lord. Kasi ang totoo po, baka sa susunod, kung kailan mo gusto magpagamit kay Lord, tsaka hindi mo na kaya. Yung tipong isang bulate na lang ang mipirma sa'yo, sorry for the word, patay na tayo. Kaya, kung malakas ka pa, magamit ka na kay Lord. Pero ang katotohanan po, may mga pagkakataon na yung lakas at galing natin ay na-expire. Ang nakakalungkot po, hindi lahat ng humina at bumagsak ay muling nakabangon. Hindi lahat ng natenga ay nakabiyahe muli. Kaya dito po sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito, malalaman natin kung paano tayo mag-renew ng isang na-expired na passion, na fire, na enthusiasm, na energy, na power. Sabihin nga natin, power! Grabe, pag power ni Lord ang naranasan natin, iba po ito. Yung iba kasi, kinikini power lang kaya i-decrease ito. Kaya dito po, ito po yung i-renew sa atin ng Lord. So right now po, susunod na maglalagay po tayo ng para nababasa po natin. But if you have your Bible, please open it in Isaiah chapter 40, verse 30 to 31. So pwede nyo po akong sundan, basahin ko lang po. Sabi dito, even youth grows tired and weary, and young men stumble and fall. Okay, verse 30, even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew. Sabi nga po natin, renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow
Amen. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Kagaya po ng sinabi ko last week, ang book of Isaiah po was written between 740 to 680 BC. At ito pong book of Isaiah ay nahahati sa tatlong season. Yung unang-una po dyan, yung tinatawag natin pre-exilic era. Ito po yung chapter 1 hanggang chapter 39. Ito po yung before the Babylonian exile. Ibig sabihin po, ito yung panahon na hindi pa sila nakaka-captured ng empire ng Babylon. At ito rin yung time na kung saan nagpa-prophesy yung mga prophets, sila Isaiah, na darating ang time, parurusahan kayo ng Panginoon, may powerful na empire na magka-captive sa inyo. So yun po yung tinatawag natin pre-exilic. At yung exilic era naman is the chapter 40 to chapter 55. Ito naman po yung during at the end of exile. Ito naman, yung time na sila po ay captive na. Okay, at nasa loob na sila ng Babylonian Empire. And lastly po is the post-exilic era. Pag sinabi po natin post-exilic era, ito po yung chapter 56 hanggang chapter 66. Ito yung time na they will return from exile. Babalik na po sila sa bayan nila. Kaya lang po, itong text natin today, in Isaiah 40, ibig sabihin po nito ay part ito ng exilic era. At medyo dahil nahuli na sila, o may mga pagkakataon na nandun na sila sa Babylon, medyo nag-iiba na yung thinking nila. Actually, some of them para na po silang slave na mag-isip. Yung iba ayaw nang bumalik ng kanilang bayan. Yung iba kontento na doon sa Babylon Empire o doon sa empire na nakakaptive sa kanila. Kaya lang po, malinaw po na hindi ito yung plano ng Panginoon at may original na plano ang Lord sa kanila. By the way pa, lagi po natin tatandaan para po sa bawat isang nakikinig dito, kapag alam mo na hindi yan ang plano sa iyo ng Lord, huwag kang mag-settle. Ulitin ko po, kapag alam mo hindi ito ang plano ng Lord sa iyo, huwag kang mag-settle. Ibig sabihin po, kung alam mo may pinangako sa iyo ang Panginoon, naharap po natin. Most of the time kasi ang nangyayari sa atin, kapag nandiyan ka na lang, ay okay na ako dito. Ay sige, okay na to. No, meron pong plano ang Panginoon. So ganito po yung ginawa sa atin ng Panginoon. By the way, yung word po dito, sa text po natin, yung word na but, or yung sa ibang translation po, are yet, have a term of contrast. Pag sinabi po natin term of contrast, pag nabasa po natin sa Bible ito, kailangan mo mag-post. Kasi po, ang sunod dyan, kailangan meron kong question eh. Kasi pag, akita niyo po, verse 30, meron parang problem, they grow tired and weary. Pagdating ng 31, may solusyon na binigay ang Panginoon. Ito ang isa sa pinakagusto ko sa Panginoong Jesus. Alam niyo po kung bakit? Ang Bible po, o si God po, nagpapakita po ng problem, but ang sunod na lagi niyang ginagawa, ini-illuminate niya yung tao, or ang ginagawa ni God ay nagbibigay siya ng solusyon. So dito po, medyo magpo-post kayo pag nakabasa po kayo ng ganun sa Bible. Kasi this will allow you, your teacher, yung si Holy Spirit, to time to eliminate. Meron pong elimination or meron pong ibibigay sa atin ang Panginoon. So nakita po natin pag nakabasa kayo. Kaya pagdating po ng verse 31, iba yung term, parang contrast doon sa naunang verse. So, alam niyo po, itong verse 40 to 31 is using yet. And Isaiah is presenting a contrast between youth and vigorous young men. It preceding in Isaiah chapter 40 verse 30. So ngayong araw na ito, I don't know kung ano yung mga pinagdaanan natin, but hindi ko rin alam kung ano yung mga bagay na para bang napagod na lang tayo. Or may mga pagkakataon, may question tayo. Or kung tayo ba yung Christian na dumating sa time, we are strong. Ibig sabihin, malakas tayo. And they were, naranasan natin ma-work out. I don't know po. Kung ikaw po nakakarinig ng mensahe ito, this verse is for you. Dahil ang totoo po, we are all vulnerable. Tandaan po natin, no? Lahat po tayo ay emotional being, hindi po kayo robot. Sino po dito malinaw sa kanya hindi siya robot magsabi ng amen? Oh,
May mga robot pala dito. Konti lang nag-email. Sino po dito malinaw sa kanya hindi siya robot magsabi ng email? Ibig sabihin ko lang po dito, darating ang tayo, nakakaranas ka ng pagod, ng discouragement, mga bagay na magpapahintong sa'yo, mga bagay na magiging dahilan ka para mag-isip ka, and we are all vulnerable. Vulnerable tayo dito, but praise God po, we are vulnerable, but God is able. Pwede may nakikinig sa akin dito, dumating sa time na pagod ka na. Pwede may nakikinig sa akin dito, dumating sa time na discourage ka na. Pwede may nakikinig sa akin dito, tumigil ka ng mangarap. Ang sabi ng verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. Sabihin nga ulit natin, renew. By the way, before malapit po akong matapos agad. Hindi, malapit na po ako dun sa mga point natin. Mas gusto ko lang pong bigyan ng mga, itong mga ginamit dito. Yung word na renew po dito. Alam niyo po, ang Hebrew word po niyan or original text po niyan ay kalap. Na ang ibig sabihin ay to pass on quickly, for change for better, to show newness. By the way po, kapag nirenew tayo ng Lord, you will get better. Hindi bitter. Sino po dito gusto pang maging better? Sabi na amen. At sabi pa dito, to show newness. Ay, ito maganda. Kapag nirenew daw tayo ng Lord dito, yung parang ang bago. Hindi lang luma, kundi bago. At dito, yung word na strength dito, sa Hebrew word po ay ang ibig sabihin niya, intensity, energy, passion. Kagaya po ng sinabi ko, fire up means ilalagay uli ni Lord yung passion mo. Hindi ko po alam kung may nakikinig sa akin dito na wala na yung passion mo, but let me tell you this, after this word of God, after natin marinig ito, after natin marinig yung salita ng Panginoon, you will be passionate again. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Action. Okay, so ngayon ang tanong po, paano mo malalaman kapag ang fire mo ay hindi na-expired? O sabihin na natin, paano malalaman ang fire na hindi na na-expired? So today po, or dyan po sa baka may nanonood po sa ibang bansa, join in our message today entitled Renewed Fire. Sabihin na natin, Renewed Fire. So dito po sa ating pag-aaralan, meron pong tatlong action na ginawa ang mga renewed na mananampalataya. So hindi ko na po ito manatagalin. Number 1, isa po sa isang action na ginawa ng isang tao na hindi na-expire ang kanilang fire. Sabi dito, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar. Sabi nga po natin, soar. So number 1, malalaman mo na hindi expired ang passion natin, pag tayo ay nagsusoar high. Sabi nga natin, soar high. So, ang nakita ko pa dito, yung soar high po dito ay ginamit saan? Kinumpara, sabi, soar on wings like eagle. Hindi fly high, kundi soar high. So, napansin ko po, yung word po na soar dito, ang Hebrew word po niya is ala. Narinig niyo na siguro yung word na ala. Na ibig sabihin ay to ascend, be high, mount. So tatandaan po natin, kinumpara po tayo dito sa agila. Kasi po, ang mga taong renewed daw po ay parang agila. Ibig sabihin, meron po silang strength and courage in high winds and stormy weather. Alam niyo po ba, na ang agila po, gustong-gusto nila na sagupa saan? Sa bagyo. Ang agila po, marami pong ibon, kalapate. Ano ba mga ibon? Kalapate lang alam ko eh. Alam niyo may mga ibang ibon po, kapag sila po ay bumabagyo po, itong mga ibon na to ay nananatili lang sa isang lugar. Kaya lang po, ang pagkakaiba po ng agila po, kapag may bagyo po, gustong-gusto nilang nakikipagsabayan. Saan? Sa bagyo. The eagle po is the only bird that loves the storm. Kapag nakita po natin, gustong-gusto po nila na lumilipad po sa bagyo po. And most of the time, kapag ang eagle po, ito napansin ko rin po sa eagle, the more na mahirap ang bagyo, the more na gustong-gusto nilang makipagsabayan. And most of the time, ang ginagawa nila, kapag nandun na sila sa bagyo, nagpapadala sila doon para makapag-soar high pa.
So listen to me, bakit ito sinasabi ko? Malalaman mo na hindi pa expired yung meron ka, yung fire na meron ka, kapag sa panahon na may mga troubles, kapag sa panahon na may problema, may obstacle, nakakapagpatuloy ka. Siguro naman po lahat po tayo dito, hindi nga lang pare-pareho, ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Amen ba? Kung tatanungin ko kayo isa-isa, siguro may makakwento kayo sa akin. Pero malalaman mo yung taong hindi expired. Yung fire niya, yung passion niya, wala kayo magpapatuloy yan. May mga pagkakataon sa trabaho, parang gusto nang huminto. Pero dahil unang-una, mahal niya sa buhay. Pangalawa, passion niya kasi yan eh. So hindi mo makikita na titigil yan. May mga pagkakataon yung isang tao na nagsusore high, passionate, may mga problema sa pamilya, pero never mong makikita na pababayaan niya yung pamilya niya. May mga moment na iiyak pero hindi titigil. Ganito po yung eagle. At alam niya, pansin ko lang din po, ang eagle po is achiever. Ibig sabihin po, they love challenge and use them as profitable. Kapag may ang eagle po, the more na medyo challenging yung bagyo po, para sa kanila po, mas gustong-gusto nila. Kasi alam nila, the more na malakas ang bagyo, the more ang tendency na mas mataas yung kanilang maaabot. Kaya pala, no, kinumpara ng Lord yung pag-soar natin daw sa eagle. Kasi kung kalapati ka lang, medyo hindi mataas yun. Or lalo naman, manok, imbis na lumipad ka, baka makalahin ka lang sa lupa. Kaya ang ginamit niya dito is eagle. By the way, sabi ko kanina, they love challenge. Alam niyo po, napansin ko lang po, may mga pagkakataon na may challenge tayo sa buhay, pero sana po, no, gamitin natin yung challenge na yon para may madagdag sa'yo. Diba? Hindi porket hindi ka nakapag-aral ngayon noon, ay hindi ka na makakapag-aral ngayon. Para sa mga gusto pang mag-aral. Ako po, kagaya po ng yung iba, kilala na po ako, galing po ako sa broken family at hindi po ako nakapag-aral. Hindi nga ako marunong mag-English eh. English Carabao. Yun yung kaya ko. Pero yung nakakilala ko sa Panginoon, dati po ako magnanakaw, pero kung meron nang po dito na nakawan ko po dati, patawarin niyo na po ako. Pakikapkapan nga yung mga wallet niyo, nandiyan po ba? Hindi po ako yung baka yung katabi yun. Medyo lang po. Walang ganon. Mali. Nakasin niyo po, pero sabi ko, hindi porket wala yung nanay at tatay ko, ay nung ako po ay nakakilala kay Lord, ay hindi na po ako mag-aaral. In fact po, nag-aaral po ako. Habang nagtatrabaho po ako na nag-aaral po ako. Nag-ministry po. Sobrang hirap lang talaga. Pero dahil passion ko to at gusto kong matuto, at pinupush ako ng leader ko na mag-aaral po ako, nag-aaral po ako. Praise God po. Kapag tapos po tayo ng bachelor, nakapagtapos po tayo ng masteral, and even doctorate, at gusto ko pa pong mag-aaral ulit. Sabi ko, hindi hadlang. Yung challenge na hiwalay yung pamilya ko, sabi ko, kung maliit na nga ako, maliit pa yung tingin sa akin ng ibang tao, parang nahirap na yun. Kaya ang ginawa ko, yung challenge ng buhay ko, ginamit ko siya para maging stepping stone ko, para umangat-angat naman ako. Listen to me, I don't know kung ano yung mga problema natin, pero sana gamitin mo yung problema mo para may madagdag sa'yo. Yung mga pinagdadaanan mo ay gamitin mo para may advance mo yung sarili mo. Maaaring hindi ka matulungan ng mga tao na nasa paligid mo. Pero ang kagandahan dito, sabi, but those who hope in the Lord. Kaya pala ang sinabi dito, hindi but those who hope in the emperor, in a king. Sabi kay Lord. Kasi ang totoo po, kahit anong lakas ng isang tao, kahit anong husay ng isang tao, kahit anong galing ng tao, darating ang time, limitado po sila. Ako po naniniwala po, most of you, lahat naman kayo magagaling. Pero aminin natin, limitado tayo. Kaya ang sabi ng Bible, yung binasa natin dito, put your hope to the Lord. Sino po dito, masaya po siya na ang tiwala niya ay nasa Panginoon? Magsabi ng Amen. Amen. Sana po masaya po tayo kasi totoo po, kapag inilagay mo yung hope mo kay Lord, you will soar high. Kapag ang hope mo nilagay mo kay Lord, maaaring sa tao imposible pero posible sa Diyos. Maaaring may mga pagkakataon para sa iba, taning na ng buhay mo pero maniwala ka sa tao taning pero sa Diyos testimony.
Pwedeng sa tao, testing sa atin, after that testimony. Maaaring ngayon suffering, pero sa susunod dahil nag-hope ka kay Lord, may success. Maaaring ngayon problem, pero darating ang time, promise lang. Kasi nagpatuloy ka at inilagay mo yung hope mo kay Lord. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Ito yung sabi ni Lord. Actually, listen to me, church, no one is hopeless whose hope is in Jesus. Amen. Hanggat inilalagay mo yung tiwala mo kay Lord, you are not hopeless. Ako po, nakatira po ako sa bagong pag-asa. Alam niyo, ibig sabihin, pag nawawalan na po ako ng hope, titignan ko ay, bawal pala ako mawalan ng pag-asa kasi nasa bagong pag-asa ako. At tinitignan ko yung barangay ko, paano nare-remain sa akin? Okay. Yan, paano naman? Ako po, Lord, sige po. May mga pagkakataon kasi nga, kagaya ng sinabi ko, we are all vulnerable. Wala akong perfect dito. Kasi kung perfect ka na po, hindi na kailangan mapako ni Jesus. Or, baka dalawa na kayong pinako ni Jesus. Malinaw po ba sa atin? Sino po dito malinaw sa kanya na hindi po siya perfect? Magsabi na Amen! Buti nga lang kasi pag may nagsumagot na perfect ang pastor, pakikuha yung cross ipapako natin ngayon dito. Amen po ba? So ito po yung sinasabi ko. Actually po, it's not easy po. Yes, easier said than done. Hindi po madali, but it can be done. From now on, church, I don't know kung ano yung mga struggle natin, but you can soar high. Kaya ang eagle don't just fly. They soar high. Ikaw po ay agila at hindi ka pumano. Bakit ko po nasabi yung mano kasi hindi niya kayang lumipad? Nangangalahin po siya at most of the time, imbis mag-soar high po siya, ginagawa po siyang fried chicken. Hindi ka po dinisenyo doon, nakadisenyo ka para mag-soar high. From now on, tandaan po natin, para po sa bawat isa ng dilito, hindi ka bagay sa kuweba at mga lahi sa lupa. You were born to fly. You were born to fly. Excited po ako sa testimony po ng bawat isa. Kagaya ng sinabi ko, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Kahit ako tanungin niyo ako, pero alam niyo ba, excited po ako. Isa po ako sa mga papalakpak sa inyo once na kapag-soar high kayo at napagtagumpayan niyo yung mga battle na meron kayo. Sino pong excited sa bagay na yun? Magsabi ng Amen. Hindi po ba palakpakan ulit natin ang Panginoon? So number 1, napansin ko po dito, ang sabi dito, you will soar high. Kailangan you will soar high. Pangalawa po, sabi dito, verse 31, they will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. Number 2 po, malalaman mo na hindi pa expired. Yung fire na meron ka, kapag tayo po ay merong tinatawag na speed up. Sabihin nga po natin, speed up. Pag sinabi mo natin speed up dito, increase in speed. Or yung original text po niyan ay root. Na ang ibig sabihin, for whatever reason, especially to rush. To run, to rush. So, listen to me, church. May mga bagay na hindi mo kailangan bilisan. May mga bagay na hindi kailangan bilisan. Itong kahapon lang po ata or on Friday, meron po ang alaga. Sabi niya sa akin, nag-chat sa akin, Tay kasi tawag niya, Tay, gusto ko pong mag-apply ng trabaho. Ano po to, young people. Sabi ko, kung ako tatanungin mo na, sabi ko, ganun pa rin ang sasabihin ko. Sabi ko, hanggat may pang-aral ka, hanggat hindi ka naman nahihirapan sa pang-aral mo, hanggat may nagpapaaral sa'yo, mag-aral ka muna. Kasi ang totoo, ilang taon lang naman ang pag-aaral. Kapag tapos mo ng pag-aaral mo, sabi ko, darating ang time, tatrabaho ka rin naman. Lifetime nga yung work mo eh. Kahit magkaroon ka ng business, magtatrabaho ka pa rin. Lifetime yung work. Ganun po yung buhay natin. Sabi ko, huwag mong madaliin. Huwag mong madaliin ang pagpasok mo o huwag mong madaliin yung pagtatrabaho mo. Siyempre po, alam ko po yung hirap ng pagtatrabaho dahil nagtrabaho din po ako. At nagtatrabaho pa rin po tayo sa kingdom ng Panginoon. So, pero po, napansin ko po, may mga bagay na hindi kailangan bilisan, but may mga bagay na hindi kailangan bagalan. Yan. May mga bagay na kailangan mong bilisan naman. Like, alam niyo po sa example po, fast food. Sino po yung alam yung fast food? Alam po ba natin yun? Di ba yung Jollibee, yan, yung McDo, Jollibee, no? Yung Jollibee. Di ba, ang tawag yan ay fast food. Ibig sabihin, kapag fast food, expected mo na mabilis. Naalala ko, order po
in-order. Alam niyo po, umabot ng 1 oras. Actually, 1.5 hour. Sabi ko, grabe naman tong burger na to. Kakaiba ba yung burger na ito sa burger ng iba? 1.5. Sabi ko, maiintindihan ko kung fine dining to. Kasi ang fine dining, sasabihin niya sa'yo, sir, 15 to 20 minutes po yung pagkain. Maiintindihan ko, pero fast food to. Inaabot ng 1 hour and 30 minutes. Sabi ko siguro, kung itlog yung in-order ko, pagpunta sa akin, manok na. Ang tagal eh. Sabi ko, mali. So alam niyo, sabi ko siguro, kailangan ko lang magpalit ng sa ibang branch. Hindi lang ako po, may mga kasama ako. Alam niyo po, kasi nagpa-order po ako. Nag-uwi na yung mga kasama ko. Kasi ang tagal eh, burger lang. So expected mo, pag fast food, kailangan mabilis. Ano ba? Expressway po. Para sa mga nakadaan sa expressway, pag sinabi po natin expressway, kailangan mabilis dyan. Hindi pwedeng babagal-bagal. Kasi pag mabagal ka dyan, baka mabangga ka. So far po, sa expressway na mga dinaanan ko, ang pinakamabagal po na takbuhin po dyan ay 60. May 60 pataas. Okay? At mapapansin natin sa ibang lugar, iba ang bilis sa school, sa harap ng church, sa mga subdivision, sa mga villages, may amount yan ng bilis. Pero pag sinabi mong expressway, dapat mabilis yan. Kasi pag mabagal ka, either makabangga ka or mabangga ka. Napansin po natin, may mga bagay na hindi kailangan bagalan. Siyempre, kaligtasan. Isa po sa pinakagusto ko po sa Panginoon, hindi niya pinatagal ang salvation. Alam niyo po, Jesus Christ, first start to minister. 30 years old lang po si Jesus na kanya pong nag-start siyang yung kanyang ministry. And 3 years niya lang po ginawa lahat ng ministry niya. Sabi mo, mabuti na lang si Jesus, no? Hindi pinatagal yung kaligtasan. Kasi kung pinatagal niya hanggang ngayon, baka tayo, hindi rin tayo maligtas. O wala rin tinatawag na kaligtasan. Kaya napansin ko, ang galing tumiming ni Lord, binilisan niya. Ganito po, uulitin ko, may mga bagay na kailangan bagalan, pero may mga bagay na kailangan mong bilisan. May mga bagay na kailangan ng bilis, kailangan ng rush. Ito yung mga kailangan na dapat nating gawin na hindi mo na kailangan ipagpabukas. Yung hindi na kailangan umabot pa ng 1 year, basta bilisan mo. Sa Bible po, maraming pagkakataon na mayroong kailangan kabilisan. Kaya nga po, kapag ang Panginoon po ay nangungusap sa iyo sa isang bagay, unang-una, lagi ko sinasuggest, kapag may pangungusap sa iyo ang Lord, do not harden your heart. Sunod agad. Do not harden your heart pag nangungusap sa iyo si Lord. Huwag mo nang pabagalin, huwag mo nang ipabukas. Napansin ko, lahat ng mga magagaling, yung great men sa Bible, hindi nila pinagpabukas. Nung si Abraham that time, inutusan na ialay yung Isaac, hindi niya pinaabot ng 3 araw, 1 linggo. Pagdating doon inutusan siya, mamaya-maya, kinaumagahan, dinala niya na si Isaac. Nung si Noah, inutusan gumawa ng arko, pinatagal niya ba? Nung si Moises, nakasigurado na may kasama siya at sasamahan siya ng Panginoon, pinatagal niya ba? Nung pagkakataon nagkaharap si David at Goliath, napansin niyo ba, nagchismisa ng konti, pero yung sunod na atake niya, hindi niya sinayawan si Goliath. Ang sunod na is, pinatumba niya yung Goliath. Ulitin ko, church, may mga bagay ka na kailangan mong bilisan. Proverbs chapter 6, verse 4 to 5, sabi sa The Message version, sabi, friends, don't waste a minute. Get yourself out of the mess. You're in the man's club. Go. Put on a long face and act desperately. Don't procrastinate. There's no time to lose. Run like a deer from the hunter. Fly like a bird from the trapper. Again po, maaari it's easier said than done, but it can be done. Church, don't worry. Hindi ito ibibigay sa atin ng Panginoon kung hindi natin kaya. At ang maganda dito, sasamahan tayo ng Panginoon. Ulitin ko, don't worry, kaya natin gawin ito. At kaya itong gawin ng mga taong totoong renew yung kanilang heart at fire. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon?
So, uulitin mo, malalaman mo na ang isang tao hindi expired. Yung meron siyang fire, yung passion niya, simple lang. Agad-agad niyang ginagawa yung mga bagay na ito. Alam niyo po ba, in the book of Isaiah, yung ginamit mo dito sa iba, sa Isaiah chapter 40, sabi dito, no rest for weary. Ibig sabihin mo ng no rest for weary means absent of relaxation because a heavy burden. Grabe po ito. Pag-translate mo natin yan, parang bawal silang magpahinga. Parang bawal silang magpahinga. Di ba? Sabi yan, absence of relaxation because of the heavy burden. So, ang gusto ng Panginoon dito, parang wala silang pahinga. Kaya ang ginawa ng Panginoon dito, may ginawa siya. Okay? Kasi maraming tao, ang problema kasi, they are running but hindi sila refreshed. So, ang gusto ng Panginoon, gusto niya tumatakbo tayo, but at the same time, nare-refresh tayo. Kaya nga, ang una niya, sabi niya, renew. Kailangan nare-renew yung nawawala sa atin. Actually po, yung sinabi po dito, yan, wala naman ako. Yung sinabi po dito na worry, yan. May mga tao may mga tao kasi na habang umaabot ng goal, na kapag napapagod na ay sumusuko na. O may mga tao may goal sila, meron silang mga bagay na gustong kunin, kaya lang dumadating ng time, sumusuko na sila. Sa context po ng Isaiah po, he is referring to a runner, figuratively speaking po, para po itong metaphor, yung ginamit niya na isang runner na nasa race po. Na kailangan hindi tumigil. Bakit po? Halimbawa po, tayo po ay nasa isang karera po. Kung ikaw po ay isang runner, wala ka pong panahon para tumigil. At ang motivation po ng mga runner, simple, kailangan mong maabot yung goal. So bakit ko po ito sinasabi ko? May mga pagkakataon po, may mga gusto tayong makuha at goal, yun naman sa kalooban ng Panginoon, pero minsan nahihirapan tayo. Alam niyo po, tignan mo ito na parang isang karera na hindi ka pwedeng huminto hanggat hindi mo pa naaabot yung goal na yun. May mga pagkakataon, naiiyak tayo. May mga pagkakataon na masasaktan tayo. May mga pagkakataon na mahihirapan tayo. Pero sana kapatid, kahit mahirapan ka, kahit may mga pagkakataon na nadi-discourage ka na, huwag mo itong tigilan. Tuloy mo yung pagtakbo papunta dun sa goal mo. Kaya kung titignan natin si Lord, nung si Jesus ay nag-ministry, hindi niya pinangako po na magiging madali ang lahat. Hindi pinangako ng Panginoong Jesus na magiging madali ang lahat. Pero sabi niya, ang mananatili, siyang magtatagumpay at maliligtas. Church, sana kahit anong hirap mo, magpatuloy ka. At siguro pagdating sa pananampalataya din natin, ang sarap umarap sa Panginoong Jesus. Nahaharap ka, ang sasabihin mo, pagharap mo sa ating Panginoong Jesus, Lord, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Kung sarap mo, tinapos mo yung karera na pinatatakbo sa iyo ng Panginoon. At si Lord naman, sasagot, well done, my good and faithful servant. Sino doon? Gusto lang gawing conversation with the Lord. Ako po, to be honest po, sa isang dekadang mahigit ko po sa Panginoon, may mga pagkakataon din na gusto ko nang sumuko. Pero may dalawang bagay na laging nagpapatakbo sa akin. Una, kapag tumigil ako sa Panginoon, saan ako pupulutin? Sabi ko nga, kapag tumigil ako sa pagpapastor, parang hindi ko na nakikita yung sarili ko sa ibang larangan. Parang hindi ko na makita yung sarili ko nagtatrabaho ulit kasi hindi yun ang passion ko. Hindi yun ang passion ko. Pangalawa, pangarap ko po talaga, walang iba kundi makaharap ng Panginoon. Kumbaga nabubuhay ako, ang ultimate goal ko ay humarap. May mga goal tayo dito, pero isa sa pinaka-ultimate goal ko ang Panginoong Jesus. Church, listen to me, sana sa panahon uli na gusto mo nang sumuko, tignan mo yung tinatakbo mo at anong dahilan mo kung bakit ka nagsimula. Amen po ba? Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? I know some of you here, nakakausap na ng Panginoon. Sige lang, nakakausap tayo ng Panginoon. So napansin ko po, number 1, malalaman mo na ang isang tao ay renewed yung kanyang fire o yung hindi siya na-expire, nagsusor high siya. Pangalawa, yung kanyang speed up. And lastly, sabi dito, they will walk
So pangatlo po, step out. Sabihin nga natin, step out. Pag sinabi mo natin step out dito, excuse me, to go or to march at vigorously, full of energy or increased pace. So sabi yan, they will not walk and not be faint. Yung interesting part po din ng word dito, yung salitang walk po, yung walk na ginamit po dito, ang original text po niya sa Hebrew was yawla. Nang ibig sabihin to walk, to carry, to bring. So yung walk po dito, ang ibig sabihin po dito ng walk po dito ay paghakbang ng may kapangyarihan at may pinatutunguhan. Kasi ang totoo po, pwede kang, kapag hindi malinaw sa'yo yung patutunguhan mo, darating ang time, mag-i-invest ka ng time, mag-i-invest ka ng effort, even nga mag-i-invest ka ng money, pero hindi malinaw sa'yo yung patutunguhan mo, maniwala ka, darating ang time. At the end of the day, napagod ka pero wala kang napatunguhan. Napagod ka at wala kang napatunguhan. Kaya ang gusto ng Lord, yung mag-walk ka, pero may patutunguhan ka. Ano ba? Yung may kapangyarihan ka. Ibig sabihin may power. Kailangan may power tayo. Listen to me, powerful po ang paghakbang. Kasi para po sa mga naglakad papunta ng simbahan natin, sipin mo na lang, kung hindi ka naglakad, baka hindi ka nakarating dito. Amen ba? Yung iba, pastor, hindi po ako naglakad, sumakay po ako. Oh, praise God! Naglakad ka pa rin papunta dito. Baba ka, lakad ka pa rin. Alam niyo po, sabi ng isang quote, the journey of 1,000 miles begin with one step. Kung gusto mong magsimula, kailangan may maumpisahan ka. Mahirap kasing mag-umpisa ang hindi nagsisimulang umakbang. Lalo na mahirap tumapos na hindi ka nag-step out o nag-walk. Naalala ko po kanina, kinakwento ko po. Ako po ay nagsimula sa ministry ko, hindi po ako singer. Kasawiyang palad, gusto ko pong kumanta, pero yung pagkanta ang may ayaw sa akin. Kaya ang narinig ko si Kaloy, sana all. Ang ganda po, Kaloy. Lodi na Kaloy. Ay, pag narinig sa sana all, ganda po sa. Ano kayang pwede kong gawin dito? Hindi rin ako marunong sa music. Okay? May one time, pinatigil ako kasi baka masira ako ng instrument. Nung ako po ay youth, sabi ko, ano bang pwede kong gawin? So, kinubuha ko din po mag-usher. Usher, yung kakamay-kamay. Sabi sa akin ng leader ko, alam mo, mas bagay kang prayer warrior. Manalangin ka na lang. Sabi ko, ano ba yung gagawin ko? So, nakahanap po ako ng ministry ko. Ang ministry ko po ay magtimpla ng juice. At ang goal ko po, sabi ko, gagalingan ko magtimpla ng juice. Yung pag nagtimpla ako ng juice, yung juice pa lang nabuborn na yung tao. Ganun yung goal ko, tinasarapan ko talaga. So yun po yung ministry ko, hindi po magpapastor. Kaya nung pagkakataon ko, eto na nangyari. Nung sinabihan ko ako ng leader ko, anak, sabi niya, anak, ikaw nga magturo dito. Alam niyo po, umiyak po ako. Ay, Lord, bakit ako? Paparusahan mo na ba ako? Nagdato naman po ako na nasa audio room ako kasi sabi ko hindi ko kaya. Pero alam niyo po, sumunod pa rin po ako. Ginawa ko pa din. Alam niyo po, natapos po yung turo ko po. Kahit po ako, wala po ako naiintindihan. Ay, ano ba naman to? At natakot na po uli ako sumubo. Kasi wala po eh. Di po talaga ako marunong magturo, mag-exhort. Sabi ko, ano ba naman to? Pinagtritripan ba ako ng leader ko? Pero napansin ko po, parang gusto ko lang sumuko, parang ayoko nang sumubok ulit. Pero nagulat po ako kasi yung leader ko, pinagkatiwalaan uli ako. But this time, kinalingan ko na. Actually, di nga ako magaling. Natuto ako ng konti. Hanggang ngayon, di naman ako magaling, marunong lang. So ang ginawa ko no, sabi ko, napansin ko, unti-unti, natututo ako kasi may nasimulan ako. Sabi ko, buti na lang kung may naumpisahan ako. So para po sa mga nandito ko, listen to me. Kung ikaw po ay inilagay ko na para sa mga lingkod ng Lord, kung ikaw po ay inilagay ni Lord, huwag kang mag-expect ng magaling ka agad. Kanina may mga kinakausap ako ng mga young people kanina dito sa ating 9 a.m. service. Sabi ko sa kanila, magtitrain itong mga batang ito. Sabi ko, hindi ko ina-expect, to be honest, na magaling agad kayo. Actually, wala namang magaling agad. Ang
kayo. Kahit nga yung magaling minsan sumasablay pa. Amen ba? Napansin natin, sabi mo magsimula ka lang. Darating ang time mag-i-improve ka din. Diba? Practice make permanent. Kasi walang perfect, but it can permanent na marunong ka na, permanent na magaling ka na. Church, ulitin ko, yung hindi expired yung kanilang passion, malalaman mo yan simply because they can step out. Para kung sa bawat isa natin dito, I don't know kung may nasimulan ka na, simulan mo na maglingkod kayo, sana ituloy-tuloy mo na. Kung nasimulan mo nang maglingkod sa Panginoon, may ginagawa ka na sa Panginoon, sana simulan mo na. Kung mayroong pinagkatiwala sa iyong Panginoon, sana simulan mo na at huwag mo nang ipagpabukas pa, magtuloy-tuloy ka na. Lalo naman, pagdating sa relasyon natin sa Panginoon, kung ikaw malinaw sa iyo yung relasyon mo sa Panginoon, sana magtuloy-tuloy ka na. Kasi may nasimulan ka na. Church, from now on, sana hakbang tayo ng puno ng excitement, ng may passion, at na may kasamang achievement. Ako po, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako marunong agad. May nasimulan lang ako. Naalala ko pa po, share ko na lang, na po ako. Naalala ko po, unang-una ko pong invitation sa labas, tatlo po kami na speaker. Lahat po ng kasama ko po ay binigyan ng love gift. Sabi ko, grabe ah. Pagdating po sa akin, Brother King, thank you. Balik ka ulit. Alam nyo, hindi po sumama yung loob ko doon. Una, sabi ko, ibang ibang experience na gusto mo. Ako ba magbigay sa'yo, pinagturo mo ako dito eh. Nung una-una ko po, way back 8 years ago, gusto mo ako magbigay sa'yo. Pangalawa kasi passion ko talaga, yung ginagawa ko. Nung nasimulan ko, nakita ko, ito yung passion ko. Kaya nga po, kahit saan po ako dalhin ng Panginoon, naranasan ko na pong mag-speak sa 1,000 tao, pero naranasan ko na rin pong magturo sa isang tao. At never bumaba yung passion ko. Pag turuin mo ako sa malaking crowd, okay lang sa akin. Pero pag turuin mo ako sa maliit na crowd, okay lang din sa akin. Why? Para sa akin, pribilehiyo ang magsilbi sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At habang may pagkakataong mag-step out sa Kanya, hindi ako titigil. Para kung sa mga natirito, kung ginagamit ka ng Lord at nangungusap ang Panginoon sa iyo na gusto kang gamitin ng Panginoon, sana mag-step out ka na. Kasi naniniwala ko, wala pang natalo na nagtiwala at naniwala sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? So now, church, maglakad ka pala, alam ko minsan mahirap na, pero sana magpatuloy ka. Naniniwala po ako na kaya natin ito narinig kasi po may gusto pang gawin sa atin ng Panginoon. Nasusunod na lakad natin, maybe sinubukan mong magsimula, baka kasi walang vision, walang dream at purpose, pero pag ikaw nilagay mo yung hope mo kay Lord, lalakad ka uli na may vision, lalakad ka uli na mangangarap ka uli, lalakad ka na may purpose ka. Kaya nga sabi, but those who hope in the Lord. Lagay mo yung hope mo kay Lord. Ulitin ko, no one is hopeless whose hope is in Jesus. Palapakan po natin ang Panginoon. So dito na po ako matatapos. Pwede po ba tumayo tayong lahat? At alam niyo po ba na ang isa pong agila po, pag siya po ay dumating sa time, at the age of 30 to 50, kumahaba po yung tuka niya, kumakapal po yung balahibo niya, at yung mga kuko niya po, yung mga klo niya po ay humahaba. So para po mangyari po, ang ginagawa po ng 30 years old to 50 years old na agila, para magkaroon ng renewal po yung kanyang sarili. Alam niyo po ba na ibinabangga niya yung sarili niya sa malalaking bato? Matanggal lang yung beat niya, maputo lang yung klo niya para maging ayos uli siya. At hindi ko po ma-imagine yung pain na nararanasan itong agilang ito. Yung pain na nararanasan ito habang binabangga niya yung sarili niya sa bato. Defenseless to, at siguro nagka-cry out dito kung nakakapagsalita lang ito. Baka sabihin, sakit. Sobrang sakit. Yung feeling niya, he feels like dying. Feeling ng agilang ito, mamamatay na siya. Pero after nung kanyang pinagdaanan, after nung pain, maya-maya, tutubo po yung bago niyang tuka, yung kanyang bagong klo, pahit po yung mga bago niyang feather. Nagkakaroon ng lutuan. Bakit ko po ito sinasabi? Maybe some of us here, may mga dinadaanan kang proseso at nasasaktan ka.
May mga proseso kang dinadaanan sa family, sa trabaho mo, sa ministry mo. But listen to me, hindi porket nasasaktan ka ngayon, ay wala ka nang mararating. Minsan, ang proseso lang talaga ng Panginoon ay masakit. Pero isa sa nakita ko, minsan nga may mga battle eh. May mga laban. Ang promised land ng Israel ay bago nila nakuha yun, sandamakmak na battle ang hinarap nila. At hindi madali yung battle na yun. I don't know kung meron ditong nakikinig sa akin yung mga pinagdadaanan at laban. At one thing for sure, after that battle, after ng mga pinagdadaanan natin, daanan mo lang yung tamang proseso ng Panginoon, kakaroon ka ng renewal. You will get better. Ano ba? Para kang bago ulit. Ganito yung sinasabi. And before I end, naalala ko lang po yung isa sa mga book ko na binabasa ko. Meron pong illustration about the eagle and the chicken. Meron pong isang itlog po ng agila na napunta po sa mga manok. At napisa po itong itlog na ito. Itong agila ito, buong pag-aakala niya, sa buong buhay niya, ay manok siya. At habang lumalaki itong agilang ito, meron siya nakikitang agila. Pero hindi niya alam na agila siya. So lumilipad at naiinggit itong agilang ito. At ang sabi niya sa nanay ng manok niya, "Nay, bakit hindi po tayo nakakalipad? Hindi tayo nakakapag-sort. Sa anak, hindi talaga tayo nakakalipad kasi manok tayo. Ang chicken joy lang tayo." Sabi nitong ano, so namatay po in short po, namatay po yung agila na buong pag-aakala niyang manok siya. Na ang kaya niya lang gawin ay tumuka-tuka at mangalahid sa lupa. May mga pagkakataon din po na eto na naman, meron na naman uling napisa, may itlog na naman uli na napunta doon sa mga manok. Yan, napunta po sa mga manok. At itong manok na ito nangyari sa kanya. Yung agila ito, nung napisa siya, ganoon din. May nakita siya, at ang tanong niya rin sa nanay na, "Nay, bakit hindi po tayo nakakalipad?" Sabi ng nanay niya na, "Manok tayo at hindi tayo nakakalipad." One time po, meron pong dumalaw ng mga tao. Sila po ay zoologists, mga nag-aaral sa hayop. At nung nakita ito ng mga tao, sabi, "Wait lang, agila to ah. Bakit nandito sa mga manok?" So sinubukan po nila na kunin yung agila, hinagis po nila. Pag-agis po nila, hindi po makalipad yung agila. Paglipad lang, sa ulit, nabagsak po yung agila. So naisip ng mga taong ito, umakyat ng mataas na bundok. Kasi po ang agila po, pag sila po ay bata pa lang, ang ginagawa ng magulang sa kanila ay inilalaglag sila. Yung pugad ng agila matas at inilalaglag sila doon para makalipad sila. So ang ginawa itong mga tao ito, hinawakan nila ito, tapos kinausap nila yung agila. Sabi niya, "Agila ka, agila ka, agila ka." Sabay bigla po, pinalipad po nila yung agila. Yung agila po maya-maya gumanon. Paghagis po, gumanon. Basta alala ng agila, agila ako. Maya-maya po bigla po siya nakalipad na gano'n. So ano pong ibig sabihin ko dito? May mga tao, o yung mga tao sa paligid natin, may mga magsasabi sa'yo, "Hindi mo kaya. Wala kang mararating. Hindi ka makakapagtapos. Hindi ka na-aasenso. Wala nang patutunguhan yung ministry mo. Wala nang magtatakbo sa ministry mo." But let me tell you this, huwag mong pakinggan yung sinasabi nila. Pakinggan mo yung sinasabi ng Panginoon. Ano bang mga pinangako sa iyo ng Panginoon? Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future." At marami pang pangako ang Panginoon sa iyo. Sa panahon na may sinasabi ang ibang tao sa iyo, silang pakinggan. Bumalik ka sa sinasabi ng Panginoon. Kung meron ka magbabalikan, walang iba kundi yung salita. Kapag may nagsasabi, "Hindi mo kaya," wait lang. Ang sabi ng Panginoon, kaya mo. Kasi kasama mo siya. Kapag sinabi, "Hindi ka na-asenso, wala kang future," wait lang. Ang sabi ng Panginoon, "I know. I have a plans for you. Plans to prosper you and to give you hope and future." Pag sinabi ng mga tao, "Hindi mo kaya," may pangako ang Lord sa'yo. At naniniwala ako para sa bawat isa nandito, may pinangako sa iyo ang Panginoon. You should have this in life.
doon sa sinabi ng Panginoon. I don't know kung ano yung mga pinagdadaanan natin, but this is the right time para igiraw ulit yung sinabi ng Panginoon. Pwede po ba ngayong araw na ito pumigit po tayo? Alam niyo mo, napansin ko lang, madaling tulungan ng isang tao at ibigay kapag may connection ka sa kanya. Madaling ibigay ang isang tao kapag meron kang connection sa kanya. Same with the Lord. Alam niyo po ba na madali tayong tulungan ng Panginoon kapag may connection tayo sa kanya? Ngayong araw na ito, mananalangin po tayo bilang pagsasabi at pag-amin na, Lord, di ko po kayang mag-isa at kailangan kita. Mananalangin po tayo para po sa mga nandito at nasa online. Ang gagawin nyo lang po ay ulitin itong panalangin ito. Panalangin ng pag-amin at pag-surrender sa Panginoon. At para sa mga nandito, if you're a first timer, kung first time mong ginawa ito, we will pray. Taas mo lang yung kamay mo, huwag mo nang pakialaman yung katabi mo. Kaulangan ng Panginoon. If you're comfortable, sige lang, taas mo. Kung hindi, okay lang. But ulitin mo itong panalangin ito. Ngayong araw na ito, para sa bawat sabihin natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo ako po'y lumalapit sa iyo at umaamin sa iyo na hindi ko kaya. na hindi ko kaya. And Lord, Lord, ngayong araw na ito, ngayong araw na ito, sumusurrender po ako sa iyo. sumusurrender po ako sa iyo. Lord, Lord, tinatanggap din po kita tinatanggap din po kita bilang aking Diyos bilang aking Diyos at tagapagligtas. at tagapagligtas. Sulat mo nga po Sunan mo nga po ang pangalan ko ang pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Ikaw na po Ikaw na po ang maghari ang mahal sa buhay ko. sa buhay ko. Amen. Pwede po ba palakpakan natin yung mga tao? Para po sa mga first time na ginawa po yun, at yung mga nasa online, January 12, sabi ng Panginoon, sino man ang maniwala at manampalataya sa Panginoon, binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Congratulations, ikaw ay anak na ng Diyos at kailangan niyang tulungan. Luke chapter 15, sabi rin ng Panginoon, isa lang ang bumalik sa Panginoon, milyong-milyong anghel ang nagsasaya sa langit. Congratulations din. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng party ang langit ngayon. And right now, para sa mga may special prayer request, before we worship the Lord, pwede po bang taas natin yung kamay natin and let me pray for you. Dakilang Ama, kita mo po ang aming mga kamay at kasayin na Lord na yung mga bagay kami na hindi kaya, Panginoon. At Lord, umaamin kami na without you, Panginoon, Lord, hindi namin ito masusolusyonan. Lord, para po sa mga kapatid ko dito na nakakaranas ng mga discouragement, na disappoint na Panginoon, Lord, right now, encourage them, comfort them in the name of Jesus. Palakasin mo ulit itong taong ito in the name of Jesus. Ngayon pa lang, Panginoon, Lord, yakapin mo siya. Lord, ipakita mo ulit yung maganda mong lahat sa kanya. Lord, ikaw muli yung humawak sa taong ito. And Lord, for those people, oh God, na meron nararamdamang hindi maganda sa kanyang katawan, may sakit, oh God, or yung kamag-anak niya, Lord, right now, we break the sickness, oh God, and we declare healing in the name of Jesus. Kagalingan, dumaloy ka sa katawan ng taong ito. Sabi ko sa iyong salita, Lord, by your wounds, we are healed, oh God. At naniniwala kami na pinabagaling mo na kami, oh God. And Lord, for those people, oh God, na may mga pangangailangan, oh God, maybe, Lord, hindi bumubuhos yung pagpapala ko because may nakapla
Let's declare dakila ka. When words of God, blessing us now. Nandito ang Panginoon. Ay, muna pa Nandito ang nakausap ka ni Lord. Huwag ka nang magmatigasan. Nandito may pinabasag sa iyo, Lord. Meron din yung mga words of Sige po, bago po tayo dumako sa ating pagbibigay, i-open po natin ang Bible natin sa Deuteronomy, chapter 28, verse 1. Sabi po niya, "Now if you will be careful to obey the Lord your God and follow all His commands that I tell you today, the Lord your God will put the high above all the nations on earth. If you will obey the Lord your God, all these blessings will come to you and be yours." Yung keyword po natin is obey. Lagi po natin narinig yung Malaki 3:10, di ba? Na napakasimple lang rules doon.
na ibalik natin yung 10% ng kinita natin. So kung nag-o-obey po tayo, sabi ng huling verse na binasa natin, all of these blessings will be yours. So obey lang, yung keyword natin, obey. Minsan, napakaganda ng trabaho natin, napakaganda ng mga kita natin. Hapon ito at where we will worship your name, O God. Lord, salamat po. Bless mo po lahat ng magbibigay. Ibalik mo ito ng dobre-dobre sa kanila. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, we can give now to the Lord. Ayun po, sige po. Okay. Praise God. Ayan po. Ako, nagbibigay din po kasi ako. Kaya lang po Gcash. Wala po cash. Okay po, kung wala po kayong cash, pwede rin po kayo magbigay ng Gcash. Lapitan niyo lang po si Sister Susan. Siya na po ang bahala. Ibibigay niyo po yung Gcash. Ayan. O kaya ano pa pong kailangan nyo. Ayan, ako. Okay. Nakasi po kasi kaya. Amen! Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Nag-obat po natin. Pero patuloy ko po ini-encourage ang bawat isa na patuloy niyo po ba tayong samahan. Alam niyo po, praise God po, nakapagsimula na po. This is our first gathering po. Kanina yung 9 a.m. at yung ating 4 p.m. Nakapagsimula na po tayo. Pero kagaya po ng nakikita niyo, marami pa po tayong kailangan. At kung ikaw po ay hinakausap ng Panginoon na magtanim, huwag na po tayong magmatigas ay blessing po dyan. Ako po natutuwa ako, to be honest, yung mga kasama ko po dito. Ang mga una ko rin